Okay, well, thank you very much. It's Monday morning, November 24. Ito po si Nico Fabian. Nandito na naman po sa programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. Kumusta mga kababayan ko dito po sa Malaysia? Dito po sa Sabah is Malaysia, particularly dito po sa Kota Kinabalu. Kumusta din ang mga kaibigan natin, mga kababayan natin dyan po sa iba-ibang parte ng mundo, especially ang mga overseas Filipino workers whom we say the modern heroes of the Philippines. And of course, huwag natin kalimutan din ang mga loved ones natin, mga kababayan natin, fellow countrymen namin na dyan po sa Pilipinas. Kumusta kayo? Hope everything is running smoothly ngayon po. Malapit na ang Pasko, maski paano, do not forget ang coming of our Savior Jesus Christ, December 25. Yun po, ilang weeks na lang, and we are going to celebrate ang Pasko. Maski paano, try to welcome the coming of our Savior Jesus Christ po, no? Maski paano, maski mataas na ang presyo, maski paano na lang, maski kunting-kunting pagkain, kaya sa mga birthday, no? Kailangan mayroon tayong maski kunting pagkain po, and celebrate, no? In a small way, no? Sa mga Filipino ngayon na biktima ng korupsyon, maski paano, in a small way, we still have to celebrate ang Christmas 2025. Alam namin na mahirap ngayon ang buhay sa Pilipinas, and even ang sabihin natin cash flow dyan po sa Pilipinas, normally by this time, no, we already experience marami na yung mga sales promo sa mga supermarkets natin, sa mga shopping malls natin dyan po sa Pilipinas. But apparently, based on the news that we are receiving, that we are now experiencing or missing itong crowd na rushing to buy ang mga Christmas presents para sa mga loved ones nila. But anyway, okay lang po. Sige, maski paano, let's celebrate Christmas. And marami tayong mga issue, mayroon mga issues tayo that we are going to talk about ang mga updates regarding dyan po sa Pilipinas. And I will be sharing with you also some video clips, no? Footages po na may mga announcement ng gobyerno, may mga reaction coming from Vice President Inday Sara Duterte regarding itong hot issue sa Pilipinas, and other news reports po. So stick lang kayo po dito sa programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico, because si Nico will try to give whatever you deserve po, no? Hindi naman siguro lahat, pero yun lang mga importanteng balita o storya or news po galing sa Pilipinas. Okay, to start with ang programa natin, wag na tayo mag-delay. Unang-una po, I just want to inform ang mga kababayan natin dyan po sa Mindanao, no? Na mayroon pala tayong tropical storm Verbena. Verbena ba yun? Sandali ha. Tropical storm Verbena. Verbena. Yeah, correct. Na? Nag-announce lang ang Pag-asa this morning na mayroon tayong tropical storm na experiencing dyan po sa Mindanao. Tropical depression Verbena moved closer to northeastern Mindanao this morning. This morning po. Sabi ang State Weather Bureau or Pag-asa natin dyan po sa Pilipinas. And it is expected to sabihin natin mag-landfall dyan po sa Mindanao, sa Caraga. Sa Caraga po by this afternoon. By this afternoon. And ang Pag-asa place several provinces po on alert na po because of this tropical storm Verbena. And before leaving the country or area or Philippine area of responsibilities on Thursday, there is a big possibility, sabi ang Pag-asa, baka this will turn into a tropical storm or typhoon po before leaving Philippine area of responsibility on Thursday. Let us just hope po na this will not be that strong kagaya ni yung dalawang previous typhoons that we experienced po. Kasi karamihan pa mga Pilipino, dyan po sa mga affected typhoon areas po, they are still recovering po, no? So ingat lahat tayo, mga kababayan dyan po sa Mindanao, ingat tayo po kasi mayroon na naman tayong typhoon.
verbena. No? Verbena. No wonder, dito sa Sabah, for the whole week, I experienced po na medyo malungkot tayo because I didn't manage to go for my regular afternoon brisk walking, no? Dahil sa Sabah, every afternoon po, we experience downpour. Hindi naman heavy, but may ulan po, no? So, for the whole week, I didn't manage to do my jogging or brisk walking. So, I did my exercise dito na lang po sa loob ng bahay. So, ingat lang tayo. And monitor kayo dyan po, mga kababayan namin sa Pilipinas. Ingat lang kayo. Monitor kayo ang, if you are staying along riverbanks, no? Monitor talaga kayo ng ang level of water dyan sa area ninyo po. And if it is deemed necessary for you to evacuate, then please do not hesitate po. Listen to the advice of our local authorities, government units natin dyan po sa Pilipinas para malayo tayo sa disgrasya, no? Especially, we cannot control itong sabihin natin natural calamities po. Natural calamities. Alright? So, let's go to the next topic. Mayroon tayo po, and it's just a matter of a few more weeks, no? By next week, ano na tayo? Diba? By November 29, that will be Sunday, and Monday is the last day of November. And the following day, we are going to welcome ang December, the last month of the year. December 1st na po. It means Pasko na po. Malapit na, December 25. So, maski paano, ang Pilipinas, no? Maski paano may malaki tayong problema dyan, but we are trying to bring in the spirit of Christmas sa mga bahay ng mga Filipinos dyan po sa Pilipinas. So kahapon, ang presidente natin, si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. or BBM po, may lighting ceremony sila dyan po sa Malacanang, wherein they lighted ang Malacanang Christmas tree. And may mensahe din ang presidente natin po. Christmas message when sabihin natin may ceremony po on the lighting of the Christmas tree dyan po sa Malacanang, which is done every year yan po. Every year talaga yan po. Mayroon tayong Christmas tree lighting. No? So, let me share with you ang mensahe ni BBM about Christmas. Christmas po sa Pilipinas. And, sandali po. And, nandito ang speech ni BBM sa lighting ng Christmas tree dyan po sa Pilipinas. Dyan po sa Pilipinas. Ito na po. Hold on. President Ferdinand R. Marcos Jr. Pinaglalaroan ng iyong mga mata. Iba't iba palamunin. Aking isabit sa dulo. Sana mga kulay ng bakat. And once again, welcome to our Christmas tree lighting program. And what can I say? Of course, we have to thank the prima donna of Philippine dance, Alice Reyes. Thank you very much for always. And the Alice Reyes dance. You always bring smiles to our faces. And the Manila Symphony, of course, playing as perfectly as ever. May contribution pa tayo sa ating Air Force na banda. Maraming salamat sa inyo lahat. What a joy it is to be reminded that we are now in the Christmas season. And no matter how heavy the loads that we feel sometimes in the work that we do, hindi ako yan. Yung mga cabinet secretary, may mga silang ako nararamdaman na gano'n. I don't know what they're talking about when
for all of us who, well, everyone has challenges that they had to go through. But every time we start to hear the Christmas carols on the radio, every time we start to see the decorations go up, and again, like I've always said, we are the only country that puts up Christmas decorations starting in September. And people cannot understand why that is. But that is because we are Pinoys. And Pinoys have as Christmas has a special meaning to Filipinos. And that's why we celebrate it really very, very, very seriously. And really take the time out to once again be with family, once again be with loved ones. And there's an added dimension to that, is that because we have millions of Filipinos who are working and living abroad. And Christmas is often the only time that they can come back and be with their families. Kaya naman, pagka dumating na ang Disyembre, ayan na, lahat ng binyag na inantay nila ng 6 na buwan, lahat ng kasal, lahat ng reunion, sabay-sabay na yan pagdating ng Pasko. And that is why it means something special to us Filipinos. It always has, but it continues to mean even more. And what does it mean? It means that once again we examine our lives, I suppose, and look back and see what has happened. But at the same time, it is a time to maybe put down what we are carrying and spend more time, because those of us who, especially those of us who are very busy, we sometimes neglect our family. We sometimes neglect those that we love. And this is the time for us to take that time, as it is perfectly all right, that, take a little time off and spend some good time with your friends, with your family. And that is why when we feel the spirit of Christmas in the air again, we immediately take flight and remember what is nice, what is good, what is happy, what is joyous in Christmas. And of course, that always includes family, and of course the kids. Christmas is for children, but children of all ages though, because whatever age you are, you can still enjoy Christmas as well as any child, and that is what we should be doing, so that we come back refreshed. We come back with new ideas. We come back with new blood. We come back with something that will contribute to what we are doing, and that will come from just spending good time with our loved ones, and to remember that this is the celebration of the birth of Jesus, and to once again dedicate ourselves and our lives to that service. Happy Christmas, everybody, and Happy New Year. Alright, yun po ang mensahe ni BBM during the lighting of the giant Christmas tree dyan po sa Malacanang. Sa loob ng Malacanang po. Dami nag-attend ang ceremony, ang lighting ceremony of the Christmas tree, and that includes ang mga followers, ang mga supporters, mga cabinet members ni BBM, and of course, ang Marcos family, spearheaded by no less than the President, and of course, ang mother niya po, the former First Lady of the Philippines, si Madam Imelda Marcos, together with the now First Lady Liza Araneta Marcos. At the same time, nakita din natin sa footages po na nandoon din ang pamilya ng mga Araneta jointly celebrating ang lighting ceremony of sabihin natin ng giant Christmas tree dyan po sa Malacanang. When we talk about Christmas, Christmas is December, no? Is a month of merrymaking because Pasko na po, no?
exchange gifts, ganyan na, mga party, left and right will be there. Definitely. And we will be enjoying family reunions and all these things po. No? And of course, sabi ni BBM the other day, walang Merry Christmas daw po sa mga those who are involved sa corruption. Especially itong flood control projects. Very hot and very controversial issue po dyan po sa Pilipinas. Sa mga nanakaw, you will be spending siguro ang Pasko behind bars. And that is what ang mga Filipinos wants. To see those involved sa, sabihin natin, corruption po, will be, there must be transparency, accountability, and justice po. Ibig sabihin, they should be behind bars. Cases must be filed against them. Warrant of arrest warrant must be issued sa kanila po. And they have to pay for the crimes that they committed. Sa mga ordinary Filipino, yes, we cannot blame ourselves, no? Dahil it will be not that good Christmas po. Dahil nandito pa sa isip natin, ang galit natin tungkol ano nangyari nangyari sa pera natin, mga taxpayers' money, na nagnakaw itong mga, as what I said, and heard and reported ang mga media, no? Mga local authorities natin dyan po sa Pilipinas, that there are some senators, lawmakers natin, mga congressmen po, government officials, and the private sectors, kagaya mga contractors po, out of greediness, they siphon or they kinuha nila ang pera natin meant for developments, no? Infrastructure developments, and to ease ang mga problema ng mga Filipino in terms of kagaya itong flood control projects po. So hanggang ngayon, that's the only thing that we can do is pray to our Almighty na sana po during Pasko natin, itong month of December po, no? We will not experience strong typhoon po. Dahil 100% we are going to suffer again po. Dahil wala ang mga flood control projects natin po. Wala mga flood control projects. Ghost projects, kung mayroon man, substandard itong mga projects po. And it can collapse anytime, no? Anytime, because ang mga materials used in these projects po are substandard. And it was admitted by ang mga engineers natin po dyan po sa Department of Public Works and Highways. No? So, yun na po. Maski paano, let's try our level best to make things comfortable sa atin po while we celebrate ang December Pasko natin po. Despite that, wala tayong pera. Wala tayong pera. Ang importante din yan po, may family reunion tayo, gatherings tayo po. We stay together and welcome the coming of our Savior Jesus Christ. Sa mga bata po, this is the time. Christmas is for the children. Diba? Christmas for the children. So let's give joy to them po. Let's give joy to them. And let's bring the spirit of Christmas sa mga kapwang Pilipino, kababayan natin po. Maskin paano po. Maskin galit tayo sa gobyerno, but let us still. Sana lang din po ang gobyerno po, since we are talking about let's give love on Christmas Day. Yan po talaga. Pagdating ang Pasko, let's give love on Christmas Day, on Christmas. Sana lang po ang dyan nakaupo sa gobyerno po, they will also share whatever love they have, and maybe it can be sabihin natin through kind items, no? Ang dami na kayo nagnakaw, you share naman sa amin po ang mga mahirap po, no? Sana lang po ang presyo natin din po will not businessmen will not take advantage of this season, Christmas season natin po, by raising ang mga prices, essential goods natin sa Pilipinas. So, yun po. No? Yun po.
So, again, I would like to say advance Merry Christmas to each and every one of us po. No? And I will be talking more about the Christmas po as we enter the month of December. Okay? Tapos na tayo dyan po sa Christmas. And ngayon, punta na tayo sa problema natin dyan po sa Pilipinas. Ang problema sa Pilipinas ay ito, ang korupsyon. Dyan po sa 2025 national budget, dyan po may questionable items din po sa 2026 national budget. And of course, itong korupsyon ng flood control projects po dyan po sa Pilipinas. Dyan po sa Pilipinas. I'm going to share with you po ang latest updates report, the BBM, regarding what is the latest news when it comes to the flood control projects investigation po. No? Investigation. Let's listen and watch this video by coming from statement coming from our BBM or President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nandito po. Listen to this. Magandang araw po sa inyo lahat. Muli po ako magre-report sa inyo tungkol sa mga iba't ibang development doon sa mga flood control project na kaso at para malaman po ng ating minamahal na taong bayan kung ano na ang naging progreso. Ito na po sa mga individual na may warrant of arrest sa Sandigan Bayan kaugnay sa mga flood control anomalya ang nasa kustodya na ng ating mga otoridad. Isa naman sa kanila na inaresto ng NBI at 6 naman ay voluntaryong sumuko sa CIDG. Meron din 2 akusado po na nagpahayag na ng intensyon na sumuko at susundin na ang PNP CIDG. Yung isa pong nahuli ng NBI ay natagpuan hindi sa kanyang sariling tirahan. Kaya't mananagot din yung mga nagtatago sa kanila. At kaya't sinasabi natin, yung mga may balak na tulungan itong mga ito, ay ang pinakamalaking tulong na ibigay ninyo sa kanila ay mag-surrender na sila at para makasagot na sila dito sa mga aligasyon na hinaharap nila. Wala pong mga special treatment itong mga ito. Mananatili sila sa kustodya ng NBI habang inaantay ang utos ng korte. Muli, sa 3 warrant at 16 na pangalan, 7 na ang hawak ng ating otoridad. 2 susuko na. 7 ang mananatiling at large at kasama na dyan si Saldico. Sa lahat ng natitirang akusado, ang aking payo sa inyo ay sumuko na kayo. Huwag nyo nang antayin na habul-habulin pa kayo. Mas maganda para sa sitwasyon ninyo na sumuko na kayo para maganda ang inyong pagsagot sa mga aligasyon na dinala kontra sa inyo. Sa mga nagtatangkang tumulong sa pagtatago, tandaan ninyo na kahit papano, mananagot din kayo kung kayo ay nagtatago ng isang fugitive from justice. Tuloy-tuloy po ito. Hindi kami titigil, hindi kami hihinto. Maraming salamat po. Magandang araw sa inyo. Alright, yan po ang latest video statement made by BBM tungkol sa updates regarding ang investigation ng flood control projects which involve trillions of taxpayers' money. And dahil dyan po, galit na galit ang mga Filipinos po. No? Totoo naman po, kailangan na kung pwede mag-surrender na lang sila doon sa mention. Dyan po sa anomalya. Mahirap na po kung magiging fugitive kayo and mas grabe na ang kaso ninyo po. But apparently, if you look at it, ang sadista po, yun mga small fish lang po, no? Mga small fish lang. Although we appreciate that. We welcome that thing, no? We welcome na kailangan, whether they are small fishes, no? Kailangan din po, we have to run the long arm of the law must be enforced. No? Dapat yun po, kailangan na po. That's a crime committed and it is against our Constitution and against the will of the general public, ang mga Filipino po. So you have to pay for the crime that you have committed. Yun, given na yun po. But what the Filipino wants now is
yon mga malaking tao po. They always mention about Saldico. Given na din yon po, Saldico can never run away sa crime na ito po because involved na involved siya dyan po. Involved na involved siya dyan. But whether ang mga kaso to be filed against Saldico po will be really tight case yun po, no? So that pagdating sa bandang huli, it will not be dismissed out of technicalities po. Dapat tied yun po. No? Tied na tied yun po. At saka, ano naman, definitely ang mga Filipinos, we know that it's not Saldico involved. Ang mastermind. Hindi lang siya. No? How about ang pinsan ni BBM? Si Martin Romualdez, Representative Martin Romualdez, who is now, who was the former House of Representatives, ang Speaker ng House of Representatives. Sabi nila, it's just a matter of time na they're looking enough evidences, strong evidences against Martin Romualdez, no? And kung mayroon na po, they will file a case against Martin Romualdez. Either plunder ba yun po, malversation or whatever. No? Whatever po. Basta dapat, it has to be, sabihin natin, file a case against him po. And if possible, issue arrest warrant sa kanya po. Now, maganda din. That's a good news. Masaya din ng mga Pilipino. But is it meant to appease lang ang mga tao? Or totoo na talaga ito? Because according to Ombudsman Remulla, recently he was saying that hindi madali, no? Ang to file cases against Martin Romualdez dahil po, no? It will take more or less around 6 to 9 months po, no? Kasi kailangan strong ang ebidensya. Strong ang ebidensya. So in other words, what you are trying to tell us, Mr. President, ang gobyerno, Marcos administration, sa mga tao, hold on lang kayo, be patient, kasi we are doing everything po, no? And I assure you, sabi ni BBM, that those may kasalanan will not be, sabihin natin, escape from the long arm of the law, no? But it will take, imagine po, 6 to 9 months, or it could be more than that. And it could happen during that period, 6 to 9 months po. Anything can happen po. Anything can happen. Anything can happen. Alam na natin po ang style. Pero yun, kung you are against the government and your name was mentioned, dyan po sa anomalya po, madali lang, kagaya ni Saldico, no? At first, sabi nila, they are still finding, sabi nila, strong evidence against Saldico. Mahirap talaga itong case. And they will try to do tied ang kaso to be filed against Saldico po. But the moment Saldico started revealing, confessing, sino-sino mga involved, and the name of Martin Romualdez was mentioned, the name of BBM was mentioned, the name of some legislators, lawmakers natin was mentioned, dali-dali po, no? Ang dali lang po to file cases against Saldico. Masaya din tayo, yes, masaya, because may kaso na po. But let's see po, recommendation na niyan po from the ICI, they submitted ang documents nila po against these people mentioned na for the ombudsman to investigate, and if necessary, if found proof beyond reasonable doubt po, then there will be a case to be filed against them sa Sandigan Bayan po, no? Sa Sandigan Bayan. So recommendation pa lang yun po, we don't know, anything can still happen po. That's why you cannot blame. Some people were saying, dito sa Sabah, ano ba yan, Sir Nick? Itong mga announcement nila, is this to appease? To appease lang ang mga tao? Dahil sobra na ang mga rallies, left and right na dyan po sa Pilipinas, to sabihin natin,
show some comfort to the Filipinos po, maglabas sila itong mga warrant of arrest or arrest warrant and recommendation for filing of cases against itong mga tao po. But we also want to hear na kung itong ICI or kung Blue Ribbon Committee will also open up ang hearing, especially dyan po sa ICI. They have to open up kung they will, as what they pledge or promise earlier, that ang hearing nila po will be an open hearing. Ibig sabihin, it will be covered by the media po. But hanggang ngayon po, wala na po, nothing. No news po. Rather, that will be, sabihin natin, that is not an empty promise made by the ICI. Made by the ICI po. What we want to see is, dalhin ninyo ulit si Martin Romualdez dyan po sa hearing, make it public, and we want to know exactly, dapat may transparency. And if possible, since the name of BBM was already mentioned, why don't you also invite BBM sa hearing ninyo po? Public hearing. Public hearing po. So by doing so po, ang mga tao will again slowly have confidence sa gobyerno. Because as of now po, you see, imagine, we hear left and right mga stories, different kind of versions, and even ang secretary ni President Bongbong Marcos po, nag-mention na po dyan po sa anomalya. Kagaya ni former Secretary, Executive Secretary Lucas Bersamin, Paggandaman, si Amina Paggandaman, ang Budget Secretary po. So, are you going to call them and during a public hearing or not? We don't know po. Blurred ang mga Filipinos. Kaya nga, you cannot blame ang mga Filipinos kung they are not happy. Okay? Now, another question raised by sa mga media dyan po sa Pilipinas, I was monitoring this morning po, kagaya ni idol ko po, si Ted Filon, they mention about, they question about, bakit nauna ang kaso sa Mindoro, flood control project dyan po sa Mindoro kaysa sa Bulacan. Sa Bulacan po, klarong-klaro po, sila Hernandez, Bryce Hernandez, sila Henry Alcantara, klarong-klaro na po, very clear na guilty sila po. Guilty sila po. And klarong-klaro na po, very easy to file cases against these people, strong cases against these people, kasi we are talking about na-prove na yun po na may ghost project po, 400 plus ghost project. 400 plus ba yun sa Bulacan? Anyway, klaro-klaro na may ghost project. Bakit instead of filing cases and issue a warrant of arrest itong sa mga tao dyan po sa Bulacan involved sa anomalya, bakit nauna pa ang Mindoro? Bakit nauna pa ang Mindoro? And based on the reaction from the public, from the media po, siguro po dahil sa Bulacan flood control projects, anomalous dealings, hindi talaga klaro si Saldico may siya po, involvement dyan. Proponent lang siya po dyan po sa Bulacan. While dito naman sa Mindoro, dahil sa SunWest Company po, which previously owned by Saldico. Pero may question pa yun po, Because na-divert naman, si Saldico po from SunWest, is no longer the big boss sa SunWest. And nandoon siya sa mga iba-iba pang mga kompanya kagaya ng Eco, ano yun? Ano yung kompanya yun? Eco West ba yun? Yan po. Yan po ang mga issues dyan. Mga issues dyan po
Siguro dahil they want to really pin down talaga si Saldico. So, unang-una kaso, file to look into is John Mindoro po. John Mindoro. So, yan po. But anyway, I will not talk much about this po. Just listen to ang exchange of ideas ni Ted Filon and DJ Shasha po during ang programa nila kanina dyan po sa Ted Filon program from 6 a.m. until 10 p.m. kaninang umaga. Kaninang umaga po. Let's watch and listen to this. Sana yon. Let's watch and listen to this conversation between Ted Filon and si Shasha po, DJ Shasha. DJ Shasha po. Hold on, ha? Nandito po. Watch and listen to this. Katanungan kanina pa, bagamat tayo po humihingi nga ng panayam sana maging sa ombudsman po o sa ICI o maging sa DOJ. Bakit nga ho ba, ang nauna pang sinampang kaso ay yung pong sa Mindoro at hindi po sa Bulacan? Kasi nga ulitin natin, sa Bulacan, kumbaga, sabi nga po ni Sir Vince Dizon, low-hanging fruit. Klaro na, di ba? Ghost. Binayaran, may documentation, may umaamin. Contractor, klaro, Sims, at iba pa. Marami-rami po ito. At kumbaga, hindi ka na mahihirapan sa prosecution. Pero bakit wala pang isinasampang kaso? Siguro kayo nagtatanong din, di ba? Bakit nauna ito? Itong sa Mindoro. Siguro nga ako, ito naman po'y atin lamang agam-agam o kaya po'y kaisipan. Siguro nga kasi gusto nilang unahin yung direktamente na mayroong pong sinasabing pagkakasangkot si Saldico. Right? Opo, Saldico. Sa anong dahilan? Kasi SunWest yung contractor nito pong proyektong ito na sinasabi, hindi ghost ito, girl, ha? Ang sinasabi dito, substandard. Okay. Kaya nga yung mga yun na nandyan sa naipadala po ng Presidential Communications Office, di ba? Sila Pakanan et al. Mga opisyalis yan ng DPWH Region 4B na nakakasako po naman dito po sa Mindoro. Si Gerald Pacanan. Oo, na ngayon po ba naglabas sila ng mga larawan itong mga hinuli, mugshot at walang cover sa mukha. Wala. Opo, wala itong sinasabing data privacy, Chupacheres, whatever. Na usually meron. Di ba? Anyway, o sige, so SunWest, no? SunWest. Ang tanong lang ho dito is that, gaano katibay ang hawak na ebidensya ng prosecution? Palagay ko po, matibay kasi ang Sandigan Bayan agad-agad naglabas ng arrest warrant. Hindi ba kasi nga sabi nung una, 10 days pa daw ang kakailanganin para sa Sandigan Bayan na pag-aralan po yung kaso and then they will decide on the petition para po dito nga sa paglalabas ng arrest warrant. Wala pa po tayong informasyon doon sa kaakibat na aksyon tungkol sa cancellation of passport. Girl, ha? Okay. So, ngayon, dito po sa usapin ng gaano kaya katibay ito yung koneksyon ni Saldico sa SunWest. Dahil malamang din na ang abogado po ni Saldico dito, na naman ipapangalandakan ang issue ng not-divest na ang kanyang kliyente at wala siyang anumang benepisyo na nakukuha sa SunWest. So dito rin po sa kasong ito, kasama na po sa nilabasan ng warrant of arrest ay yung mga opisyal na SunWest. Sino-sino to? Yung mga opisyalis ng SunWest. Well, ang nandito ngayon sa listahan, mga kapatid, ayan, eto, nahanap ko na. Ito yung mga binabanggit ni Ma'am Dana kanina, nakasama ko sa lookout, si Saldico,
si Montrexis Tamayo, Sino siya? OIC ng DPWH Planning and Design Division. Yung mismong sa Sunwest, no? May binabanggit dito ng mga... Si Aderma Alcazar, President at Board Chairman Yan. ng Sunwest, Okay. lumipat papuntang Australia noong October 2. Nakalabas na. Yes, at si Cesar Buenaventura, Okay. ang treasurer po ng Sunwest, lumipad naman papuntang UAE noong Okay. October 2. Ito na po sinasabi din nitong si Attorney Cayosa ng ating mga kapanayam o maging si Attorney Howard Calleja Yes. na isama niyo sa demanda yan. Nang sa ganun, pumiyok na yan. Ayun nga. Diba? Oo, last time yun ang naalala sabi. niyo, Oo. isama niyo sa demanda yan. Kasi kapag naipit yan, sandali lang eh. Wala kaming kinita dyan, maliit lang kinita namin dyan, tapos kami pa ang makukulong ng habang buhay, ha? Opo, kasi ito, mga kapatid, habang buhay na pagkakabilan ko, kaya nga walang piyansa. Oo, kaya din po nga, tama din, yung estratehiya na isama itong mga opisyalis ng Sunwest. Pero, oo, Alright, narinig natin ang conversation ni Ted Filon regarding the issue together with DJ Shasha. Sa palagay ninyo po, what do you think? No? Bakit nauna ang Mindoro kaysa sa Bulacan? Samantala, okay na to file cases against ang mga tao involved dyan po sa Bulacan kasi klarong-klaro na po, my ghost project, nandyan ang mga ebidensya. Bakit nauna ang Mindoro? Is it because of Saldico or what? Kayo nang bahala po. Na? What I'm trying to show to you po, ang mga ideas, reactions ni Ted Filon at si DJ Shasha. Mayroon pa tayo dito, isa pa. From Ted Filon and DJ Shasha. Let's watch and listen to this also. kilala po dito. Wala nga si Saldico sa mga shareholders ng Sunwest. Wala nga po. Pero mga kapatid, si Saldico po, ay shareholder ng mga kumpanya na sister companies ng Sunwest. Gaya po ng Eco Ventures, Eco Leisure at Eco Utility. Na siya ho namang meron pong financial transactions with Sunwest. Opo. At lumalabas nga po na, yun nga, na hindi may tatanggi ni Saldico na meron pa rin siyang beneficial interest, financial interest dito po sa Sunwest. Ngayon lang magkakaalaman tayo sa tibay na ng mga testimonya at ebidensya laban kay Saldico. Yan, di ba? Diyan tayo magkakasubukan. Although ngayon, ang Sandigan Bayan ay pakitang gilas naman talaga. Palakpakan na. I hope na kapag umupa ang issue, ganun pa rin kayo. Oo. Opo. At saka mukhang Ano? Tuloy mo. Mukhang ano? sige. So, okay. So, ito po yung kay Saldico. Kasi nga, para ho agad na makapaglaba. Kasi kung yung sa Bulacan, parang wala hong direktamenteng involvement. Direktamente as in, maliban doon sa kwento nitong sila Hernandez, alright, tsaka si Alcantara na nag-download doon, nagbaksak ng pondo na si Saldi. At nag-deliver sila price ng mali-malitang pera. Nating 50 million. Opo, dito po sa condo ni Saldi. Tama? Sa mamahalin, Ayun, sa penthouse. okay. So dito po walang Sunwest na pinag-uusapan. Ito proponent siya. As proponent. Proponent. Kahuli nyo ha. So, ihiwalay po natin to, mga kapatid. Pero dito po nung Friday ay anunsyo ng ICI ninyo. Ba't ICI ninyo? Ay, sorry po. Oo, ICI natin. Ikaw talaga. Binuo pa naman ng Pangulo yan para talagang maipakita sa taong bayan. ICI, opo, nito pong Friday, may rekomendasyon. May recommendation kasama nila ang DPWH. Ano ang Alright, yon, recommendation lang yan po lahat, no? And ano ito po, press release para may konting to show to the people that they're doing something po. May bias ba ito po or ano? Kayong bahala. You have to, sa inyo yan po.
no? Ang opinion ninyo, whatever reaction ninyo po, what I'm trying to do is I will just share with you kung what is happening dyan po sa Pilipinas, sa media dyan po sa Pilipinas. Okay? This time around, I'm going to share with you another video clip po, and this time around, ang interview. Kahapon yata ito nangyari dyan po sa Davao, wherein si Vice President Sara Duterte participated in run ba yan po? Dyan sa Davao. And may interview sa kanya po about itong issue. And let's watch and listen to the statement of Inday Sara Duterte. Andito po. Ni Inday Sara Duterte. Una-una sa ako, kung tapagon ko na RDB, kaya magkagubot na po ng Pilipinas. Sa eksklusibong panayam ng News 5, natawa na lang si Vice President Sara Duterte nang hinga ng reaksyon sa mga banat ni Senator Amy Marcos, kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, at Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos noong nagdaang Iglesia ni Cristo rally. Patid ko na nagka-drug siya! Seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metrocom pa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Nang tanungin pa nga ang bise kung naniniwala ba siya sa paratang ng senadora sa Pangulo, Lahat ng mga nakasama nila sa mga parties nila nagsasabi na gumagamit sila ng droga. dito na muling hinamon ni VP Sara na magpa-drug test na si PBBM. Kapag president ka or vice president ka or any government official for that matter, hindi ka pwedeng umindig kapag sinasabihan ka na magpa-drug test ka. Matatanda ang una ng sinabi ng Malacanang na 2021 pa raw nagnegatibo sa drug test ang Pangulo. Ulitin natin. Ulit-ulitin natin, hindi po tayo magpapadala kung ano ang sinasabi ng mga maiingay. Matagal na po itong naresolba. Uulit-ulitin ko pa ulit-ulit. Ang Pangulo po ay malinis at ang Pangulo po ay hindi magpapadala sa anumang pag-uudyo. Samantala, tumanggi namang sumagot ang bise sa tanong kung handa ba siyang pumalit kay PBBM sakaling mapatalsik ito sa pwesto. Yan ang hindi ko muna sasagutin kasi magkakagulo tayo niyan. Una nang pinabulaanan ni VP Sara ang pagkakadawit sa umuugong na destabilisasyon laban sa Administrasyong Marcos. Pero ang palasyo, pinaiimbestigahan na sa Armed Forces of the Philippines ang mga ulat tungkol dito. May sagot naman si VP Sara sa pagpapaaresto sa mga sangkot sa malawakang katiwalian sa flood control projects. Sa lahat ng mga sinasabi ng administrasyon na kanilang kakasuhan at ikukulong ay to see is to believe. So, makikita natin ang sinseridad nila kung totoo nga merong managot dyan. Wala pang sagot dyan ang palasyo. Samantala, kinumpirma naman ni VP Sara na dadalo siya sa budget hearing para sa Office of the Vice President sa Senado sa November 27. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5. Mga kapatid, Alright, yun po, narinig natin ang boses, ang explanation, ang statement made by Vice President VP Sara regarding the issue. May hamon pa siya po, no? Asking BBM to go for hair follicle test para matapos na itong issue. Samantala, ang spokesperson ng Malacanang, si Yusek Claire Castro, say matagal na issue na yan po and matagal na resolve itong issue. So, sa karamihan ng mga Filipinos, we believe na habang hindi si BBM will not go for the cry of the many Filipinos asking him to go for hair follicle test, ang issue po will continue po. It will not die po
hanggang ang last day ni BBM dyan po sa Malacanang. And who knows, even after he stepped down as a presidente ng Pilipinas. Yon lang po. No, it is the prerogative, of course, it is the prerogative of the president whether to submit or agree ang request ng mga tao po, no? Depende na yan sa kanya. Nobody can force him to go for the drug test, no? But sa constitution natin po, kailangan din ng presidente to make clear to the public that he is physically, mentally fit to run ang Pilipinas po, or to be the President of the Philippines, or ang commander-in-chief ng Armed Forces ng Pilipinas po, no? So, but depende na yon sa presidente po, whether he will agree or he will not agree. So, talking about succession, kung sakali mayroong nangyari kay presidente, si VP Sara will come in, and mga sigaw ngayon ng Dilawan at Pinglawan is dalawa-dalawa po mag-resign. Si BBM, sabi niya, when she was asked whether she is ready to take over ang presidency seat, sabi niya, he don't want to make any comments po kasi mas lalo lang magulo ang Pilipinas po. In the meantime, he just hope that whatever the government is doing sa problema ng Pilipinas when it comes to corruption po, sana lang po sincere ang gobyerno po. Let's wait and see. Yon ang mensahe ni VP Sara. Let's wait and see po also sa November 30 na tuloy na po. Ready na mga organizers ng November 30 rally sa dalawang venues dyan po. Once dyan po sa Luneta Park, organized by Makabayan Block. Everything goes down po. Walang holds bar. They can shout whatever they want to shout. And mayroon yon 1 trillion ba yun? 1 trillion march dyan po sa Extra People's Power Monument. That will be November 30, and expected a lot of people will be participating po. Whether it will result to something, hindi natin alam po. But a lot of Filipinos are asking their kababayan na go out and participate sa rally po, no? Kasi it is only through a huge voice na baka marinig din ang gobyerno natin dyan po sa Pilipinas. So siguro hanggang dito na lang ang programa natin on a Monday, November 24 ngayon po. Ito mga latest updates mayroon tayo that I can share with you po dito sa Nick Talk, The Real Talk with Nico po, tungkol ang mga activities, political issues dyan po sa Pilipinas. Huwag natin kalimutan, maski paano, we will prepare for the coming of our Savior Jesus Christ next month, kasi December na po, malapit na ang Pasko. Ang Pasko natin will be on December 25. So with this, Nico Fabian once again would like to say thank you very much for making me a part of your day today. Malaysia, Sabah, the Philippines, God bless us all. God bless the Philippines. God bless Malaysia. God bless the world. I love you, and I'll see you in my next episode. Bye.